Good morning. Hi, kumusta? Kumusta lahat dyan? Ah, last Sunday na ng October. Tapos, next one would be last Sunday ng November. Tapos, Pasko na. And then, makikita ko na kayo uli sa January 14 ang dating namin dyan. Okay, so, ang bilis. Excited na ako. I'll get to see you again. So, pero ngayon is ang ating pag-aaral muna, patuloy sa pag-aaral sa Aklat ng Pahayag. And ngayong umaga sa chapter 11 tayo, verses 15 to 19. Kaunti lang yung mga verses natin pero marami ang makikita natin dito. Okay? So, ang title ng ating message ay ang Panginoong Jesus, siya ang maghahari. Jesus will reign. Okay? Walang ano doon, walang duda yun, walang question yun, o kano pa man, He will reign. Kasi sabi niya, okay? Which makikita natin again sa pag-aaral natin. So, before we begin, let's pray. Father, we come before you once again, O Lord, that we pray your Spirit would fall upon us as we study your book of Revelation, O Lord, as you reveal to us, O Lord, what will happen in the future, O Lord. And a blessing, O Lord, like you said in the first few verses, Lord, it is a blessing for those who read and hear the words of this book, O Lord. So it is a blessing to know, Lord, that we are saved from the wrath, Lord, that we have been learning. So, Father, we thank you, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your blessings. We thank you for your love and your grace and your mercy unto us, O Lord. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so, finally, sa ikapitong trompeta. So, natapos na yung pitong selyong kahatulan. Pagkatapos yung pagitan ng pito ay ika-anim at pito, mayroong pahinga, right? And then yung ikapitong trompeta, ibubuksan yung last 7, yung huling pitong kahatulan. Pero wala nang pause doon. Pero here, before we get to the trumpet judgments, mga mangkok pala, bowl judgments, medong mahaba-habang pause. Okay? Itong trumpet blast na ito, itong paghihip ng ikapitong trompeta, will set into motion. Sisimulan na yung mga final events, yung mga kauli-uliang kasaysayan ng sangkatauhan, and it will lead up the pagbabalik ng ating Panginoong Jesus at ang establishment, ang pagtatag ng kanyang kaharian dito sa mundo, yung tinatawag nating 1,000 taong paghahari ng ating Panginoon, Millennial Kingdom. If you look back sa Revelation 10 verse 7, sabi, subalit sa mga araw na hihipan na ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, so that's the 7th trumpet, right? Matatapos na ang hiwaga ng Diyos, katulad ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa kanyang mga alipin na mga propeta. Matatapos na ang hiwaga ng Diyos. So, but notice, sabi, subalit sa mga araw na hihipan ng ikapitong anghel. It's hindi isang araw lang ito, it's a few days. Hindi natin alam sa mga araw na iyon. Ngunit hindi natin makikita itong mangkok nga, yung mga huling pitong kahatulan ng mga mangkok, hanggat hindi tayo sa chapter 15 at saka 16. Chapter 15, i-introduce sila, and then sa chapter 16, yon ibubukas na yon. At sabi nga dito, matatapos na ang hiwaga ng Diyos. Ang kapuotan ng ating Diyos, the wrath of God, sa mga
taong ayaw pa ring manampalataya, ayaw sumuko sa kanyang paghahari. Okay, so jump ahead to Revelation chapter 15 verse 1. Again, you don't get there, pero sabi doon, we will get there. At nakita ko ang isa pang dakila at kamangha-manghang tanda sa langit. 7 anghel ang may 7 huling salot. Yun ang mangkok, yung kahatulan ng mangkok. 7 anghel ang may 7 huling salot. Ang puot ng Diyos ay malulubos sa kanila. Ang puot ng Diyos malulubos na. So, yun nga ang 7 mangkok na yun, kahatulan would be the last 7, okay? Mayroong mga anghel nga, 7 anghel, dala-dala yun. At ito, kapag, again, when we get to chapter 16, kapag binuhos ang mga kahatulang itong mangkok, wala nang pahinga. Wala nang pause katulad ng yung selyo, yung between chapter 6 and ikapito, ika-anim na, nabubulol ako. Ika-anim na selyo, mayroong pause, mayroong pahinga bago yung ikapitong selyo, right? And then dito sa trumpeta, yung ika-anim na trumpeta, mayroong pause, and then ika-anim ba? Sinabi ko, ika-anim na trumpeta, mayroong pause, and then ikapitong trumpeta. Pero yung mangkok, makikita natin, dire-diretso. Wala nang pause. So, I'm thinking, yung mga tao pang pilit pa rin na hindi sumusuko sa ating Panginoon, wala na silang pag-asa. Diretso na eh. Okay? So, and then tapos doon, ang kahiwaga ng ating Diyos ay malulubos na. And hindi lamang yung ikapitong trompeta, i-announce nga yung kahatulan, mga huling hatol sa mga hindi pa nananampalataya. Pero yun, pagsisimulan pa rin ang pag-coronation, ang pag-corona na sa ating Panginoong Hesus, na siya nga ang magiging hari ng buong mundo. Okay? So, dalawa ang purpose noong 7th trumpet, ikapitong trumpeta. So, okay. With that, let's look, okay, yung ikapitong trumpeta. So, sa verse 15 ng chapter 11 ng Aklat ng Pahayag, hinipan ng pangpitong anghel ang kanyang trumpeta. May malakas na mga tinig sa langit na nagsasabi, ang mga paghahari ng sanlibutan ay naging mga paghahari ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At maghahari siya magpakailanman. See? Maghahari ang ating Panginoon sa buong sanlibutan. Yung term, yung salitang ginamit doon, ang mga paghahari ng sanlibutan ay naging. Notice, okay? Hindi sinabing magiging, right? Naging, parang nangyari na, ano? It's still future. Remember, hindi pa nangyayari ito. Mangyayari pa lamang. Pero ang pagkasulat, ay sinabi ang mga paghari ng sanlibutan ay naging mga paghahari ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Para bang tapos na, nangyari na. Because sinabi ng Panginoon, right? Sinulat niya. So, kapag isinulat ng ating Panginoon, kapag sinabi niya, sigurado yun. Sigurado, so wag nating pagdudahan ang mga salita ng ating Panginoon. Mangyayari at kahit ano pa man sabihin ng mga ibang tao, mangyayari at mangyayari ang salita ng Diyos. Katulad din ito noong sa pagsulat ni Isaiah, okay? Isaiah sa kanyang aklat sa chapter 53 verse 5. Ang propetang ito, si Isaiah nga, sinulat niya ang patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Ang pagsulat niya ay nangyari na. Pero si Isaiah, ang kanyang aklat, mahigit na 700 taon bago dumating ang ating Panginoon, bago isinilang ang ating Panginoong Jesus. Pero ang kanyang pagsulat, sabi, nangyari na. Tingnan sa Isaiah 53 verse 5, okay? Sabi,
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Nasugatan, hindi susugatan. Ano? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. You see? 700 years or more bago pa dumating ang ating Panginoong Hesus, isinulat na ni Isaiah ito na parang nangyari na. Right? At 700 years after, nangyari. Itong eksakto ang pagkasulat ni Isaiah kung anong nangyari sa ating Panginoon. Right? Certainty, ang kasiguraduhan ng salita ng ating Diyos. So, kung sinabi dito na ang mga paghahari ng sanlibutan ay naging paghahari ng ating Panginoon, then it will happen. Okay? Sigurado. Huwag nating pagdudahan ang salita ng ating Diyos. But there's such napaka-laki na yung encouragement sa ating mga nananampalataya. Itong sinasabi sa atin dito, huwag tayong mabahala, right? That's what because dahil sa katapusan, ang tagumpay ay nasa ating Panginoon. At kasama tayo doon, ang kanyang mga banal, right? So, kapag binabasa natin ito, kapag pinag-aaralan natin, huwag nating kalimutan yun na itong mangyayari at magtatagumpay ang ating Panginoon at nasa side niya tayo, kasama niya tayo. So, kahit na ano pa man ang nangyayari, just be patient, okay? Magtiyaga pa tayo and wait sa mga pangako ng ating Diyos. At hindi na magtatagal at tutuparin na ng ating Panginoon itong mga pinapangako niya. So, kapag ang trumpeta hinihipan, yung mga nakikita natin, kapag dumarating yung hari, okay, sa mga pelikulang nakikita natin o napapanood natin, kapag dumating ang hari, hinipan yung mga trumpeta, ano ang ginagawa ng mga tao? Sila ay yumuyuko, right? Sinasamba, worship, pinipresyo ang hari. At ito ang mangyayari. Makikita natin sa verse 16. Patuloy tayo sa ating text. Sa verse 16 sabi, ang 24 na matanda ay nagpatira pa at sinamba ang Diyos. Sila ang mga nakaupo sa kanilang mga luklukan sa harapan ng Diyos. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyo. Ikaw ang kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating. Tinanggap mo ang dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Past tense, naghari na naman. So, sino ang kanilang sinamba at nagpatira pa sa harapan? Sino? Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Lord God Almighty sa English. Okay? Lord God Almighty. Wala nang iba pa. Right? Wala nang tataas pa. Siya ang makapangyarihan sa lahat. That Theos, that word God, Diyos, Theos, but then, notice, ang description nila, sino siya? Ikaw ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. Okay? Okay. Sino yun? Turn back to Revelation chapter 1 verse 8. Revelation chapter 1 verse 8, sinabi ng Panginoon, verse 8, ako ang Alpha at Omega. Sinong nagsasalita dito? Si Jesus. Kung yung Bible nyo, red letter siyan, right? Si Jesus ang nagsasalita. Sabi niya, sinasabi ng Panginoon, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ako ang kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Ha? And it's the same description, doon sa sinamba nilang Panginoong Diyos na makapangyarihan, Lord God Almighty. He is the same, So,
Jesus is Lord God Almighty. Wala nang tataas pa sa Kanya. Okay? His word, ang Kanyang salita, palaging pinapaalala sa atin kung sino ang ating sinasamba. Panginoong Jesus, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God Almighty. Yung mga iba na sinasabing hindi siya Diyos, marami ang problema nila, nakakaawa sila na sila'y nalinglang ng mga tagapagturo nila na sinasabing hindi Diyos ang ating Panginoong Jesus. Again, from Genesis, sa simula ng aklat ng ating Diyos, Genesis, hanggang sa Revelation, ang katotohanan ito palaging inuulit. Okay? So, bakit nagpatira pa at nagbigay ng pasasalamat ang mga matatanda? Sabi, yung mga elders. Dahil nga ang ating Panginoon, He will reign. Siya ang maghahari sa buong sanlibutan by His great power. Ito nga ang Lord God Almighty, ang kanyang kapangyarihan. Siya ang maghahari sa lahat dahil wala nang kapangyarihang mas makapangyarihan sa kanya. There's no power greater than Jesus. Okay? That's why ang mga matatanda nagpatira pa, sumamba at nagpasalamat. And this should be ang attitude natin, hindi lang dito sa future na ito, ngunit ngayon pa man. Ito na dapat ang attitude natin na ang kanyang paghahari hindi lamang sa buong sanlibutan, ngunit sa ating mga puso, sa buhay natin ngayon, sa mga buhay natin ngayon. Dapat palagi tayong nagpapasalamat, ang ating puso dapat puno ng pasasalamat sa Kanya. Especially itong natututunan natin na hindi tayo mahahatulan, kahit na tayo nagkasala, kahit na tayo nangatisod kung ano pa man yung pagkakamali natin, dahil nananampalataya tayo, hindi tayo kasali sa kanyang mga hatol. So dapat pasalamat tayo. Ngayon pa man, pasalamat na sa kanya na hindi tayo sama sa kahatulan. Hindi katulad ng mga iba na hindi pa nga sumusuko sa ating Panginoon, palaging galit sa ating Diyos. Sabi, kasi if you look sa ating text, sa unang bahagi ng verse 18, anong sabi? Anong nagpatira pa, nagpapasalamat ang mga elders, mga matatanda sa langit? Tapos anong ginawa ng mga bansa dito? Nagalit ang mga bansa. Nagalit ang mga bansa. Dahil maghahari ang ating Panginoon. Pasalamat dapat na siyang maghahari, pero itong mga bansang ito, again, yung mga hindi nananampalataya, ayaw nila ang paghahari ng ating Panginoon sa kanilang buhay. So hanggat sa katapusan, ganun pa rin sila, Ayaw nila ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay at ngayon, at ayaw din nila sa future. Matitigas na ang kanilang puso. Again, katulad ng marami ngayon, palaging hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Gumagawa sila ng ano pa mang kasamaan, mga kasalanan. Tapos, kapag sila'y nahuli, kapag sila'y nagkasakit, sino ang kanilang pinagagalitan? Ang ating Diyos, sinusumpa pa, mangangalunya sila. Nangangalunya, nagbababae. Tapos, nagkakasakit. STD, AIDS, o ano pa man. Tapos sino ang kanilang i-blame nila? Ang ating Diyos. Diyos, bakit mo pinahintulutang nangyari sa akin ito? Kasalanan ba ng Diyos na sila'y nangalunya? Sinabi sa kanila, huwag. Pero gagawin pa rin, tapos magkakasakit at magagalit sa Diyos. May magnanakaw, nanloloko ng iba, tapos mahuhuli sila, makukulong. Ano ang kanilang sagot? Again, galit sa ating Diyos. Ano nang mangyayari ngayon sa aking pamilya?
pinahintulutan mo akong makulong. Hindi naman ang Diyos ang nagnakaw. Hindi naman siya ang nangloko ng tao, ng iba. Pero ang Diyos, mga mag-asawa, ayaw magpakumbaba sa isa't isa. Nag-aaway. Nag-aaway palagi. Tapos, isang araw, yung asawang babae o yung lalaki, ayaw ko na. Puno na ako. Hindi ko na kaya ito. Aalis na. Iiwan ang pamilya. Oh. Again, sino? Paano na ngayon ang aking mga anak? Paano na ngayon ang buhay namin? Diyos ko, bakit mo pinabayaan mangyari ito? You know? They blame God for everything. Naalala ko noong na 9/11 ang dito, natatandaan niyo pa 'yon nung mga terorista, daming pinatay dito, yung mga eroplanong pinangga sa towers sa New York. After that, yung mga tao, kunwari, nagdarasal pa, tapos pagkatapos ng ilang linggo lamang, balik na naman sa dating gawi. Sa halip na magsisi ang mga tao, na itong mga taong nasabi ko, sa halip na magsisi at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi, patuloy sa kanilang pride. Patuloy sa pride na ayaw ngang magpakumbaba sa ating Panginoong Jesus. So, itong attitude ng mga taong hindi makadiyos, it continues hanggang sa future. Hanggang sa future, nakikita natin ito. Actually, ano ba yun? Pag nandoon na tayo sa mga hatol ng mga mangkok, makikita natin ang galit pa rin. Susumpain pa ang Diyos sa mga hatol na yun. Habang hinahatulan sila, sinusumpaan Diyos sa halip na magsisi nga. So, remember last month, yung verse 13 ng ating pag-aaral, sabi doon, sa oras na iyon, isa sa mga hatol ito, okay? Sa oras na iyon, nagkaroon ng isang napakalakas na lindol. Bumagsak ang 10 bahagi ng lungsod. 7,000 tao ang pinatay ng lindol. Ang mga natira ay natakot at nagbigay papuri sa Diyos sa kalangitan. Parang nagsisi, pinupuri ang Panginoon after yung hatol na yun. Pero ngayon, anong nakita natin? Nagalit ang mga bansa. They're angry at God again. Again, yung nasabi ko nga kanina. Noong 9/11 ang Amerika, ayun, na dumami ang mga nagche-church, napuno yung mga churches dito noon. Kung hindi nyo alam yun, every Sunday puno yung mga public officials, nagdarasal sa harap ng mga camera, sila, everyone. And then, like I said, a few weeks after, balik na naman sa dating gawi. Maraming mga tao na nagpe-pretend pa. Kunwari lamang ang pagsamba sa ating Diyos, ang nagpupuri sa ating Diyos. Nakataas pa ang kamay, nasa simbahan, umiiyak pa kung minsan. But then, titignan mo ang kanilang buhay, walang bunga ang espiritu sa kanilang buhay. And they just makamundo pa rin, ang ating pagsamba sa Diyos dapat tunay. Ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan dapat tunay. Ang pagsisisi, tinatalikuran yung mga kasalanan na iyon. Kapag sinabi natin sa ating Diyos, we're sorry,
Lord, patawarin mo ako. We should mean it. At dapat nakikita sa ating buhay. When we tell God how much we love Him, kung paano natin kamahal ang ating Diyos, tapos, yung mga ibang araw, mahal mo ang mundo, kung anong ginagawa-gawa mo sa mundo. Huwag natin gawin yun. Pero maybe maluloko natin mga ibang tao. Akala nila Kristiyano tayo pero hindi naman pala. Pero hindi natin maluloko ang ating Panginoon. Hindi natin malililang ang ating Panginoon dahil alam niya ang nasa ating mga puso. Right? Hindi niya tinitingnan yung panglabas, yung ginagawa nating mga kunwaring pagsamba sa Kanya. Alam niya ang nasa puso natin. So, huwag natin gawin yun dahil sa ating benefit, sa ating kabutihan din yun right? Sa ating para sa ating kabutihan ang ginagawa ng ating Diyos para sa atin. So, pagkukunwari, akala natin hindi niya alam. No, He knows. He knows everything. Ano siya ang isa sa kanyang mga characteristic? Omniscient. All-knowing. Alam niya ang lahat. Wala tayong maitatago sa kanya. Okay? Akala natin meron. Pero wala. Kahit sa kadiliman pa. Akala ng iba dahil sa madilim ginagawa yung kasamaan, hindi nakikita. Maybe yung mga tao hindi nakikita, pero ang Diyos, di ba? walang matatago sa Kanya. So, again, to love Him with all our hearts, with all our mind, with all our soul, with all our strength, yun ang utos niya. Because kung hindi, ang Kanyang puot ay darating. Pero dito sa bahagi pa rin ng chapter verse 18, sabi, ang puot mo ay dumating na. Dumating na. Dahil darating. Okay, sigurado yun. Dabi ng mga marami ay hindi darating ang kapuotan ng Diyos. Dahil sabi nila, lahat tayo anak ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya tayo hahatulan. So, palagi ganito lang, hindi naman, iba't ibang sinasabi naman. Yes, tunay yung, totoo yung ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit, ang ating Diyos din ay just. Okay? Matuwid. So, ang kanyang katuwiran, hindi niya pahihintulutan maghari ang kasamaan. So, yes, He is love dahil nakikita natin sa ating pag-aaral na binibigyan ng napakaraming pagkakataon ang sangkatauhan para magsisi. Pag-ibig yun. Pero kapag ayaw ng tao, mayroong panahon na hihinto yun. But He gives His love. He is love. Sabi sa 1 John, God is love. But it also says God is just. He's the God of justice. Okay? Makatarungan ang ating Diyos. So, ang mga tao sabi, hindi na darating, hindi maghahatol ang Diyos, mahal niya tayo. So, sa 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4 yun ang sinasabi. Dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya na lumalakad ayon sa sarili nilang masamang pagnanasa. Kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako at ng kanyang pagparito? Ito ay sapagkat natulog na ang ating mga ninuno, ngunit ang lahat ay nananatili pa rin gayon simula pa ng paglalalang. Nananatili. So, ang kanilang walang mangyayari. Ganito pa rin. Kaya hindi sila nagsisisi. Yun ay kasinungalingan na nagmula sa impyerno. Yun ang isa sa mga paglilinlang ni Satanas, ng Diablo, para ang mga tao ay magpatuloy sa kanilang buhay na parang walang Diyos. Until ang kanilang mga puso, at nakikita na natin dito, right? Ang dami ng hatol, pero hindi pa rin sila ayaw pa rin manampalataya. So, ang kanilang puso ay titigas ng titigas at ayaw nang
sumuko sa ating Diyos, ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Remember, yung Faraon ng Ehipto, remember? Ang hari ng Ehipto. Binigyan ng iilang pagkakataon hanggat, sabi niya, pinatigas niya ang kanyang puso laban sa Diyos, pinatigas niya ang kanyang puso laban sa Diyos, hanggang sa mga huling paghatol, sabi ang Diyos na ang nagpatigas sa kanyang puso. Dahil alam niya, hindi na magbabago si Faraon. Ganon ang mga tao sa huling panahon. Ayaw na. Sobra na ang katigasan ng kanilang mga puso. Even dito sa panahon ng kapighatian, binibigyan pa rin sila ng pag-asa. Binibigyan pa rin sila ng chance para magsisi, pero ayaw. Yung mga pauses, no? Yung pause 6th seal hanggang sa 7th seal, tapos 6th trumpet hanggang 7th trumpet, binibigyan ng pagkakataon para isipin yung mga nakikita, yung mga nangyayari para magsisi, ayaw pa rin. So, ayun, hahatulan ang mga taong makamundo. Huwag tayong maging taong makamundo, ngunit mga makadiyos na tao. Okay? Kahit ano pang sasabihin ng iba. Mas mabuti na ang ating Diyos ang ating sundin kaysa ang mga salita ng ibang tao. So, 7th trumpet will also usher, again, isisimulan na ang final judgment nga. Sa huling bahagi ng verse 18, sabi, dumating na ang panahon ng hahatulan mo na ang mga patay at gagantimpalaan mo na ang mga alipin mo na mga propeta at ang mga banal at sila na natakot sa iyong pangalan at ang mga hindi dakila at ang mga dakila. Okay? Judgment, hatol sa mga ayaw, manampalataya at gantimpala sa mga nananampalataya. From yung mga propeta, yung mga banal, tayo, sila na ng mga tatakot sa kanyang pangalan. So, yun ang katapusan ng kasaysayan ng sangkatuhan. Mayroong gagantimpalaan at mayroong paparusahan. Depende kung ano ang ating posisyon, ang posisyon ng ating mga puso sa harapan ng ating Diyos. At walang pinipili ang ating Panginoon, sabi, at ang mga hindi dakila at ang mga dakila. Walang mayaman, walang dukha sa mata ng ating Diyos. Again, nakikita ang puso. Sino ang nagpakumbaba sa Kanya, sino ang sumamba sa Kanya, at sino ang mga nagrebelde sa Kanya, naghihimagsik laban sa Kanya. Hindi katulad dito. Okay, again, sabi ko kanina, ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Okay? So, walang under the table. Walang under the table sa kaharian ng ating Diyos. Sa Revelation chapter 22 verses 12 and 13, sabi doon, narito malapit na akong dumating at ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Again, Jesus. Siya magdadala ng gantimpala. Lahat ng namuhay na makadiyos na nagpakumbaba, sumuko sa Kanya will be rewarded. Mayroong gantimpala. All who have surrendered their lives to the Lordship of Jesus will be rewarded. Past, yung mga propeta in the past, yung ngayon, at yung sa hinaharap pa, future pa. Also, although, okay, napakaganda, napakadakilang pag-asa yun sa ating mga future, right? Dahil tayo namumuhay ng mga Diyos para sa Kanya. Pero tingnan natin, isipin natin, okay? Ngayon pa man, meron ng gantimpala yun ang namumuhay ng mga Diyos. Okay? Hindi lamang sa future, again, ang ating Diyos magbibigay ng gantimpala. Pero ngayon pa man, meron na. Kapag namumuhay tayo sa ayon sa salita ng ating Diyos,
mayroong kapayapaan sa ating mga buhay. Right? Ewan ko sa inyo, pero kapayapaan sa mga buhay natin. Mayroong pag-asa, mayroong comfort, mayroong pag-ibig, mayroong mga blessings, and so on and so forth. Like, kahit na hanggat-hangga, right? Dahil tayo ay namumuhay para sa Kanya. Meron ng gantimpala dito pa. Hindi tayo nababagabag, hindi tayo natatakot kung meron tayong naatraso diyan, kung meron tayong niloko, baka sila'y magbalik, balikan tayo, kung ano-ano, right? There's no fear dahil again, namumuhay tayo ayon sa kanyang salita. So there's already meron ng gantimpala ngayon pa man. And then sabi at pupuksain mo na ang mga tao na pumuksa sa lupa. Yung mga pumuksa sa lupa, this is hindi lang physical kundi spiritual. Yung mga tao na pumuksa sa lupa, yung mga nanglinlang, yung mga gumawa ng kaano-ano pa mang kasamaan dahil ito sinira nila ang mundo sa kanilang mga gawang masama. So, sabi ng Diyos, pupuksain sila. So, that's their end. Pero tayong mga nananampalataya, gantimpala. Okay, so last verse natin ngayong umaga, verse 19, nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, nakita ng mga tao ang kaban ng tipan sa kanyang templo. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at lindol at malakas na ulan ng granizo. So, dito ang ating Diyos, pinakita niyo ang kaban ng tipan, reminding all believers, napaalala sa lahat ng mga nanampalataya na hindi niya kinalimutan ang kanyang tipan sa atin, sa kanila at sa atin paman. Ang kanyang tipan, ang gantimpala for those na tunay na sumasamba sa kanya at kahatulan nga sa hindi sumasamba sa kanya. So, ang mensahe ng ikapitong trumpeta is that Jesus, siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Darating ang araw na siyang maghahari sa buong sanlibutan. Kukunin niya sa Diyos ng mundo ngayon ang Diablo na ang kanyang purpose ay pumatay, to steal, magnakaw, to kill, pumatay, at destroy, sabi. So, kukunin ng ating Panginoon ang kaharian sa mga tao, yung mga akala nila ngayon sila ang may kapangyarihan, yung mga presidente, yung mga prime ministers, yung mga leaders ng mga iba't ibang bansa ngayon, akala nila sila ang may kapangyarihan. Pero kukunin ng ating Panginoon, sila magpapatira pa din, hindi magpapatira pa para sumamba, kundi magpapatira pa para sila'y hatulan. Every knee will bow, remember? Every tongue will confess, every knee will bow that Jesus is Lord of all. Sila ay luluhod, hindi para sumamba, kundi para hatulan. But every knee will bow. Okay? Lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. So, with all this information na napag-aralan natin, natutunan natin ngayong umaga, ano ngayon ang ating gagawin? Okay? Si Pedro sa kanyang sulat, ikalawang Pedro chapter 3 verses 11 and 12. Sabi, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ano ngang pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. That's what Peter said. By the Holy Spirit, sinulat na yon. Okay? Ang banal na espiritu ang nagbigay sa kanya ng mga salitang iyon para isulat. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mawawasak. Ang mundong ito, anong pagkatao ang nararapat sa inyo?
dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagka mga Diyos. That's the command. So, we need to evaluate natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating buhay. Namumuhay ba tayong makadiyos na nararapat para sa ating hari na darating? Are you waiting for the Lord? Excited tayo? Or may takot na baka dumating ang Diyos at hindi tayo makasama sa Kanya? Kung hindi natin masagot yung tanong na yun, na sinabi ni Pedro, dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Kung hindi tayo sigurado doon, mayroong pagdududa sa ating kaisipan, wag na tayong wag na tayong ano pang hinihintay natin. Kung dumating ang Panginoon, kung tumawag, kung yung malakas na tinig at trumpeta ng anghel bukas or mamaya or bukas, kung kailan pa man, dumating, paano tayo? So, dinggin natin at tuparin natin ang utos ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Amen? Amen. So, Father, we thank you, Lord, for your word. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pinakita niyo naman sa amin kung anong mangyayari sa future pa man. Pero Lord, ngayon pa man, Lord, sinabi niyo na matutupad at matutupad ang inyong mga salita, Lord. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao na hindi mangyayari, dahil sinabi niyo, Lord, pinaniniwalaan namin yun. At ang aking dalangin po ay kung ano ang encouragement, exhortation ni Pedro, Lord, para sa amin sa mga araw na ito, Lord, na malapit na ang wakas ng kasaysayan ng sangkatauhan, O Lord. Sabi ni Pedro, dapat kaming mamuhay ng may kabanalan at pagkamakadiyos. Lord, tulungan niyo po kami na matupad namin yon, na gumagawa namin yon. Sa aming sarili, hindi namin kaya, O Lord. Ngunit Lord, nagtitiwala kami sa inyo na tutulungan nyo kami, Lord, na mamuhay dahil iniutos nyo, nandun rin ang kapangyarihan, Lord, na ibibigay nyo sa amin para matupad ang inyong utos. So Lord, help us to live godly and holy lives for you as we wait habang hinihintay namin ang inyong pagbabalik. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name. Amen. 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 Okay. 2 months. Mahigit na 2 months. Kikita ko na kayo. Excited. Bye. Love you. See you soon.